Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure kasama ang aking mga kapatid at ang aking bunsong anak. Sinamang ko nga pala sila dito sa may S-Ball Falls para makita nila ang ganda na itong falls na ito. Bago nga pala kami pumunta rito ay tinanong ko muna sila kung saan ba nila gustong pumunta rito sa mga napasyalan ko dito sa may Barangay Apia dito sa Antipolo. At sinuggest ko naman yung pinakamagandang falls nga dito ay yung S-Ball. Kaya itong S-Ball na lang ang pinuntahan namin dahil napakaganda nga dito at napakalinaw ng falls na ito. Bukod doon, napakagandang tumalon pa dito at meron pang ibang site dito yung sa may bandang taas na may malalim din maganda ring talon-talonan. Ito katulad nito yung tinatalunan nila. Ito yung bandang taas ng S-Ball Falls. Kaya ako naman sila dito dinala ay talagang hindi nakakasawang balik-balikan itong falls na ito dahil napakaganda nga, napakalinaw at meron part na pwede sa pambata dahil may kasama nga kami dito na maliit na bata, yung anak ko nga na bunso. Kaya mas okay din na dito na lang kami pumuesto kasi merong mga part na mababaw dito, meron ding part na malalim. Kaya samahan nyo kami guys sa aming adventure dito sa S-Ball Falls Part 2. Tara guys! Umalis nga pala kami dito sa Barangay Baysa sa aming lugar ng alas 7 ng umaga dahil bigla ang yaya lang to. Kaya ito yung tinatawag na bigla ang yayaan na natutuloy. Hindi katulad nung tagal-tagal yung nagplano tapos may mga sinasabi pa kayo na mga kung ano-ano mga plano nyo pagdating nyo o pag bago kayo umalis. Yun nga lang, hindi natuloy. Kaya yun nga, niyaya ko sila na mag-ride kami sa Antipolo lang naman. Napakalapit lang naman itong Antipolo na to, yung Barangay Apia na to. At nagpagas nga pala muna kami dito sa may Mindanao Avenue. Dumaan nga pala kami sa may Congressional tapos kumanan kami dito sa may Mindanao Avenue. At ang target naming daanan ay dito sa may CP Garcia sa Universidad ng Pilipinas. At ang labas namin nito ay sa Katipunan, yung papuntang Marikina, papuntang Pasig at papuntang Taguig yung daan na yun. Pero dito kami dadaan sa may ilalim sa may Aurora pababa ng Marikina o Marcos Highway. Papuntang Marilaki din yung mga daanan na yun, doon kami dadaan. At dito nga sa may bandang Antipolo ay huminto muna kami para bumili ng aming mga baon o lulutuin pagdating doon sa site. Para pagdating namin doon sa pinaka falls magluluto na lang kami at doon na rin kami kakain. Hindi na kami yung kumbaga maghahanap-hanap pa ng pwedeng bilhan ng pagkain. Dahil doon sa lugar na pupuntahan namin ay wala ka talagang mabibilhan ng pagkain doon. Siguro meron mga bigas o mga dilata doon o mga pansit canton, pero yung mga sariwang mga katulad ng isda, karne wala kang mabibilhan na doon. At pagdating nyo nga pala dito sa may arko na to na tinatawag na Kabading Arc ay kumaliwa na kayo dito guys dahil mas maganda dito ang daan compare doon sa may baba sa may Barangay Kaysakat. Napakapangit talaga ng daan doon at hindi ko nire-recommenda na dumaan doon. Doon naman talaga sana magandang dumaan dahil dire-diretso lang kayo doon, Kalawis Road, at ang pinakadulo nun yung Barangay Apia na nga. Yun nga lang ay napakapangit talaga ng daan. Bukod sa matataas na lubak o maraming bato ay talagang may mga malalalim na butas na pwede kayong mag-shoot. At eto na nga, pagdating nyo dito sa may bandang dulo na to, medyo dulo na to guys, yung sa may pag nakita nyo na yan, yung may nilad na yan, yung ginagawang yung water treatment facility ba to ang tawag dyan. Pero yung sa may bandang taas dyan may ginagawa ng dam yan. Sigurado yung mga building na yan sa may kaliwa mga water treatment plant yan. At dito nga ay kailangan kumanan kayo pagdating doon sa may bandang dulo, sa may Magwaway. At dito ulit sa may bandang dulo ulit kakaliwa na kayo dito. Makikita nyo naman yung tulay, yung Kalawis Bridge na yan. Yan. Kung makikita nyo naman yan dahil may mga pintura naman yung tulay na yan. Hindi kayo maliligaw. At dire-diretso na lang yan. At ang tutumbukin nyo dyan yung pinaka Barangay Apia, yung covered court ng Barangay Apia. Pero sa unahan pa nun yung kay Kuya, yung pinagpaparkingan namin. Guys, simula dito kay Kuya, nasa may parkingan. Maglalakad kayo dito ng siguro mga pagpupunta kayo ng S-Ball. Mga 45 kilometers, ay 45 minutes no Kuya? Ayan, 40 minutes. Ayan. Pero pag taga rito lang, mga 30 minutes lang yun, no? Minamani lang nila. Pasensya na kayo, Kuya. Okay. Barako ng South. Shoutout sa Barako South. Okay, shoutout po muna yung taga sa inyo. Shoutout nga pala mga taga Antipolo, taga QC, Trisay, mga kagrupo ko. Yan. Ingat lagi. Thank you po, Kuya. Mga taga Antipolo lang rin pala to. Shoutout nga pala doon kay sir na nanghingi sa akin ng sticker yan. Taga Antipolo lang rin pala sila. Yan, shoutout po sa lahat ng mga taga Antipolo, especially kay sir na humingi sa akin ng sticker. Yan, maraming salamat po sa pag-recognize sa akin. Sana po panoorin nyo lahat ng video ko at follow na rin po ang aking page at yung aking YouTube channel paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sir.
Ayan guys, umaangal na oh. Sabi kaya niya raw, hambog sinong una. Hambog yan eh. Oo. Ha? Hindi, ngayon lang ulit. Yan, pagdating nyo dito guys, ayan yung may ano na yan oh, tindahan. Tindahan ni ate. Yan. Yung may ganito, kalahati na kayo ng S-ball. Yan. Panibag, lakad ulit ng ganon. Siguro mga 20 minutes ulit. Yan. May tatawiran kayong ilog dyan. Yan. Shout out oh, kayang-kaya daw niya. Sheesh! Sheesh! Ano easy? Basic? Ano basic? Dito nga po ay may tatawiran kayong ilog yan na ginagawa, may ginagawang tulay dyan na siguro ay ginagawa na dahil nga marami nang pumupuntang tao yung local tourism siguro napapansin na dinadayo na ng mga tao, kaya siguro binamadali nila na gawin itong tulay na ito. Dahil nga dinadayo na ng mga turista kailangan siguro i-develop nila at para na rin makatulong sa mga lokal dito pa sa paghahanap buhay nila. Ayan guys, nagpaalam kami kay kuya. Humingi kami ng daranghita. Sa Manila kung tawagin, dalandan. Dalandan pa sa Maynila. Kaya nga lang, puro hinog na masyado. Wala, masarap sana yung medyo may green pa eh. Oh, sibutin natin lahat yan. Yan. Awak. Dito mo sa plastic, o punin mo dito. Ayos pala oh, ganda pa ng laman oh. Heron, tawag ka ni tito mo. Yan. Kuhain pa natin to, sayang tong mga to. Oh. Lagay mo diyan. Sayang yan. Lalagyan ka. Ayan o. Basta magpaalam sa may-ari. Basta magpaalam sa may-ari. Tapos? Huwag kang dadagos ang dadagos. Tsak na matataga ka. Ayan guys. Bilis baka. Hindi na kaya. Nung batang kasama namin oh. Ayan na. Papahatak na. Pagod na pagod na. Malapit na kami, dyan na lang oh. Taktakan lang eh. Grabe, hingal guys. Ayun sa taas. Ito guys oh. Ako naglagay niyan. Tapos ito yung may star na to sa puno guys. Yan yung palatandaan. Pababa. Hindi, nakuha ko lang dyan. Dahan-dahan ha. Mga gulong. S-ball to guys ha, S-ball yung pupunta namin. Kasi gusto rin ng mga kapatid ko, doon sa nagagandahan ako. Doon tado ko sila dinala, dito ako nagagandahan eh. At dito nga guys ay nag-ilog-ilog kami dahil bandang taas kami napadaan dahil nga yung pinaka-original na daanan doon ay may mga pinagpuputol yung kawayan kaya nakaharang sa daan. Hindi kami talaga makalusot dahil hindi namin alam kung sinong nagputol doon o yung mga lokal ba dito, yung mga local residents dito ang nagputol ng mga kawayan para hindi madaanan. Baka ayaw nilang padayuhan. Baka ayaw pa nilang papuntahan sa mga ibang dayo o mga turista dahil nga ayaw pa nila siguro maging crowded yung ilog dahil napakaganda nga nun. Ang mahalaga lang naman dito kapag dadayo kayo, kung ano yung mga dala nyo, dapat dala nyo rin yun pabalik at huwag kayong mag-iiwan ng mga kalat. Dahil yun ang number 1 nakakapagparumi ng mga magagandang ilog katulad nito at yun ang nakakasira kapag yung mga kalat katulad ng mga plastic, yun ang number 1 talagang kalaban ng kalikasan, yung mga plastic na iniiwan na lang natin basta-basta kung saan dyan. Dahil babalik din sa atin yung pagdating ng panahon kapag siningil na tayo. Siningil na tayo ng kalikasan. Yan oh. Isipin nyo na lang kung mawawala yung mga magagandang katulad niya na mga napakalinaw na ilog. Kung mawawala yan ay talagang napakasayang. Hindi na maabutan ng ating mga kaapu-apuhan o yung mga anak pa natin, yung magiging anak pa ng mga anak natin. Sayang naman kung hindi nila makikita yung mga ganyang kagagandang mga lugar. Kaya sana sa mga makakanood nito at nakakapunta sa mga ganitong lugar, yung mga kalat natin ang number 1 na lagi nating aalalahanin na dalhin natin pabalik sa taas o kaya yung kumbaga i-safe natin ang lugar na hindi aabutin ng tubig o yung baha kapag bumaha madadala yan pababa.
Ito nga pala yung upper part, bandang upper part o yung sa bandang taas ng S-ball. Dahil may part din dito na medyo malalim at medyo mababaw. Kaya dito kami pumesto at dito na rin kami nag-camp. At ito na nga yung nakikita nyo ngayon ay ito na yung pinaka S-ball poles. Yan, tumalon yung kapatid ko. Ayan, syempre na-miss nila yan. At magagaling nga rin pala lumangoy ang mga kapatid ko na yan. Mas magagaling pa nga ata sa akin yan. Kasi laking probinsya din talaga yung mga yan. At yung lugar namin din napapalibutan din ng mga ilog yun at dagat. Kaya laging nandun yan kapag siguro kapag hindi pumapasok nagka-cutting classes nasa ilog din yan. Compare dito sa Maynila kapag nag-cutting classes ka, 'di ba, sa mga mall ang punta natin dito, sa mga bahay ng mga tropa natin, bahay ng mga classmate natin. Pero sa probinsya talaga kapag nag-cutting classes ka, ang punta ng mga bata doon ay mga kailugan, mga kagubatan at yung mga sa bayabas. Kaya talagang kapag laking probinsya yung mga kabataan o yung mga makikilala mong mga bata ay talagang napakagagaling. Ako hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa nila yan, mga tumatumbling pa sa ilog. Hindi ko talaga kayang gawin yan. Ang kaya ko lang talaga ay yung tumalon. Pero sila nagagawa nilang tumalon o tumambling galing doon sa taas. Kaya hindi mo rin talaga mamiminos yung mga ganyang mga kabataan na lumaki talaga sa probinsya. Sanayan sa gutom, sanayan sa mga ganyang mga adventure. Kaya mas nauna pa ako napagod sa kanila dyan nung naglalakad kami. Sila parang wala lang kasi nga lumaki sila halos sa probinsya. Ako kasi hindi naman talaga ako lumaki sa probinsya dahil 6 years old pa lang kami, nagpunta na kami dito sa Maynila para makipagsapalaran dito yung mga magulang namin at kami sinama kami dito dahil nga napakahirap ng buhay nung panahon na yun dun sa probinsya. Hindi naman talaga totaling napakahirap ng buhay namin dun, ang sagana nga namin dun. Kaya lang mismong pamilya ng tatay ko yung nakakaaway na niya dahil nga yung may time na nilalason yung mga alaga naming mga hayop, yung mga baboy. At umabot na nga sa punto na mismong pamilya ng tatay ko yung mga nakakaaway niya. Kaya nag-decide silang mag-asawa na magpunta dito sa Maynila at makipagsapalaran. Kasama kami na maliliit pa noon. At yun, sa awa naman ng Diyos nakasurvive kami dito sa Maynila. After 34 years nakasurvive naman kami dito sa Maynila sa awa ng Diyos. At nabiyayaan pa ang aking mga magulang ng tatlo pang kapatid. Nabiyayaan pa kami ng tatlong kapatid. At yun nga yung bunso namin na kambal, dito na po nabuo yung bunso namin na yan, yung kasama ko ngayon, dito na po nabuo yan sa Maynila. Kaya ako nga po pala sinabi na lumaki sila sa probinsya dahil simula nung nag-resign yung nanay ko sa kanyang trabaho at yung tatay ko ay nagkakasakit na rin, bumalik sila doon sa probinsya at meron namang nabili yung kapatid ko na bahay doon at yun ay pinagawa niya at pinalaki pa niya. Yun nga, kasama ang mga bunso kong kapatid doon ulit sila nanirahan sa probinsya. Pero this time is okay na, peaceful na lahat, wala nang problema. Kasi meron pa naman talaga kaming lupa na dapat asikasuhin at alagaan doon. Hindi naman talaga namin iniwan yung lugar na yun dahil meron pa rin kaming dapat balikan doon. Yung lupa ng mga magulang ko nandun. At dito nga pala kumain na kami, masyado na ako maraming naikikwento sa inyong talambuhay namin. Ayan, kain tayo guys at malapit na kami matapos dito. In-enjoy na lang namin yung time namin dito pagkatapos namin kumain. Nagpunta na nga kami dito sa S-ball Falls, sa napakagandang falls na ito. At muli nagpapasalamat ako sa mga nanonood sa akin at sa mga syempre yung nagpa-follow sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre meron akong iiwang mga kataga sa inyo na tayo ang magde-decide kung ano nga ba ang kahihinatnan ng buhay natin dito sa lupa habang tayo nabubuhay. Kumbaga hanapin natin kung ano ang purpose natin at kung ano ang makakapagpasaya sa atin ay dapat syempre sundin natin. Maraming salamat po.